ang manatili sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, mga kapatid, mapagpalang araw ng Sabado sa inyong lahat at nasa ika-24 na araw na tayo sa buwan ng Mayo, 2025. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Carmelita. Ang ating pagninilay sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 15, versikulo 18 hanggang 21. Nang sinabi ni Jesus ang salitang ito, ang manatili sa salita ng Diyos, ano bang ibig sabihin? Dahil ang salita ay Diyos mismo. Hindi natin pwedeng ihiwalay ang kabutihan, ang salitang nagbibigay sa atin ng inspirasyon, nagbibigay sa atin ng buhay sa Panginoon. Dahil siya mismo ang salita. Ang salita ay naging tao. No? Para sa akin, ang mga pagbasa natin ay may malaking ugnayan sa bawat isa. Kung sinabi kahapon na magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo, at ngayong araw naman na ito, kung sinasabi na kailangang manatili tayo sa salita ng Diyos, ito ay nagpapakita na kailangang manatili rin tayo sa biyaya ng pagkakaisa, pagmamahalan, at yung pamumuhay na talagang nagsisikap na kailangang mangingibabaw sa bawat puso at isipan ng bawat isa ang kapayapaan, ang pagkapantay-pantay at ang hustisya. Kaya gaya ng ating mga paninilay palagi, no, saan man tayo, ano man ang estado ng ating buhay, ano man ang ating ginagawa, kailangan sa ating pakikinig ng mga pagninilay, sa ating pagbasa ng salita ng Diyos, maisabuhay natin, maipahayag natin, maipadama natin sa pamamagitan ng pagiging mabuti. Ang Panginoon ay Diyos ng kabutihan. Siya mismo ang kabutihan. Ang kabutihan at siya ay hindi pwede nating maihiwalay. Kaya sa ating pagiging Kristiyano, ang ating pagiging mabuti, ang paggawa natin ng kabutihan sa ating kapwa, ang pakikinig, ang pag-unawa, ang pagkaroon ng panindigan sa kapayapaan, sa pagkapantay-pantay, sa hustisya, ay nagpapakita lang at nagpapahayag sa atin na tayo bilang binyagan at bilang alagad ay talagang nagsisikap na manatili sa Kanya, manatili sa Kanyang salita. Pagsikapan natin. Sa ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pinupuri at pinapasasalamatan ka namin, Panginoon, sa iyong kabutihan. Alam namin na patuloy kang kumikilos sa likod ng aming kahinaan. Ni minsan, hindi namin nakikita ang iyong kabutihan. Ngunit, damang-dama namin na sa panahon ng aming kahinaan, nariyan ka at patuloy mo kaming ginagabayan. Naway, maging mabuti kami. Turuan mo kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.